So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin to sa playlist. Yan. Maraming salamat po sa papanood dito tayo sa ating kwarto. So habang tayo nagpapagaling, nagbablog din tayo konti para pag-update. So ngayon po yung pag-topic ngayon ay more deep, meaningful, more spiritual life in money, relationship, and life. So alam naman natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay hiram lang, bigay lang, parang ano lang, renta lang tayo, di ba? Hindi talaga natin to atin ng buhay, mismong mundo, kahit yung mga bagay na gusto natin. So uunahin natin yung kalooban ng Ama na si God Yahweh, di ba? Saka si Rabbi Yeshua. So meron tayong task talaga dito sa mundo. So medyo yun lang din natin gagawin ngayon. So yung previous video, yung 6, 7, 9, 7 to 9, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ngayon ay ano ang gagawin natin. So una, na-identify na natin yung mga dapat natin gagawin, i-avoid. Siyempre unahin natin yung mga gagawin natin. So ito na yung process or step. So number 1, mas maganda na clear yung isip natin kung ano talagang gusto natin. Pangalawa is aware tayo sa ating mga paligid. Pangatlo, may mga gemstone tayo. Mga parang ruby, diamond, sapphire sa Shopee or Lazada. Mas maganda yon. At least hindi mahal kasi sa totoo talaga. Napakamahal talaga yung original. Kahit lang muna, imitation lang muna. Mas maganda, diba? Ruby, sapphire, diamond, ano pa, aquamarine, Tanzania at Tanzanite, yun, zoisite, basta Tanzanite. Maganda kasi yun din habang tayo nagdadasal. Siyempre kailangan natin sundin yung Bible. Tapos yan, siyempre nandun sa langit pa rin ang blessing. Yun lang kasi dito sa 72 names sa Kabbalah, naging kasalanan tayo dahil sa sarili, yung makasarili or being selfish, greediness. Sarili lang ang tinitignan ko. Pag may makita dahil sa kasalanan na yun ang kasalanan. So yun ang identify natin na wag tayong magbuhay sa kasalanan. Mas inuna natin yung sarili natin, alam mo, kaysa langit, kaysa sa kapwa-tao. Yun ang dahilan na nagkasala tayo. Yun, gumagawa natin, wala nating awa dahil sa sarili lang tinitignan. Okay? So maganda yung may mga order tayo, kahit di naman, kasi yung totoo talagang sapphire, diamond, sa pawn shop siguro mga 10,000, 20,000, pero yung totoo talagang mga bato para mas effect, abot siguro na mga 100,000, 200,000, pero hindi naman tayo maka-afford ngayon. Hanapin nyo lang sa Shopee, Lazada, natural, yung cut, natural na cut, hindi yung rough, yung cut yung nagsa-sparkling na, hindi yung rough diamond or rough sapphire. Hindi ganito hindi ganito, yung rough, yung na-cut na, ito yung nag-sparkling lang na yan, yung ganyan, aquamarine, citrine, yung mga ganun. Mas effective siya kung nakakat na. Mas maganda yung mga may mga susuotin, di ba? Magdadasal, dapat magdadasal kada gabi, maglinis muna, lukwang water, then nakabihis ng instead na manonood ka ng cellphone, gadget, bilisan yung trabaho sa bahay, pag-prepare na pagkain sa trabaho o sa work. Then iwas sa bisyo, mag-inhale, exhale, kasama na rin yung proper breathing, inhale, exhale, tubig, konting pahinga muna, tulog, din pagkatapos dasal. Basta bilisan lang, huwag masyadong babad masyado sa social media at sobrang chismis or likramo. So at lalo na sa TV. So yun, ginagawa ko yung tips na yun, yung gagawin natin para may clear sa vision sa buhay. Pagkatapos pagdadasal natin, kung anong klase pagdadasal, basta mag-iyak ka na may pagdasal na totoo talaga, at may mga gemstone kang titignan, di ba, hahawakan. So
Siyempre, mas maganda yun na naghingi tayo ng kapatawaran, lalo na kung tumawag ka sa totoong pangalan ng Diyos, si Abba Yahweh, yung totoong God ng Israel, at saka si Rabbi Yeshua. At yun, mas connected yun, mas powerful yung totoong pangalan ng Diyos na sinimba natin. At samahan po pa sa mga gemstone, para tayo mga high priest yan. May mga power kasi ito magpapalakas ng mood, at saka umiwas sa makasarili, diba? Sabi dito 72 names, umiwas tayo sa mga makasarili, kasi ito akala kasi dito sa mundo, yung mga normal na ginagawa natin dati, marami tayong pera, marami kaibigan, sikat tayo, may Diyos, God, diba? Lord, diba? Mga ganun na pangalan, parang blessed tayo, pero actually hindi yung totoong pangalan niya. Meron talagang kumukontrol dito sa mundo. Yun ang mga pride. Isa po yung anything na sobra pa kay God Yahweh, yun ang nagiging idol. Idol mo sa sarili, yun tawag ego. Yung mga materialistic, sobrang kain, yung anything na sobrang kang God Yahweh, sobra pagmamahal sa mga loved ones mo kay God Yahweh, di ba? Anything na siyempre, kailangan natin nagdadasal tayo kada umaga o gabi. Madali lang naman siguro yan, kahit mga 20 minutes. Magbabasa ng Bible, mamaya tayo ng Bible. Yun lang din ang maganda, na magbabasa tayo ng Bible, yung totoong niya pangalan, tinawag natin. Plus, mas maganda kasi na gano'n na setting. Siyempre, kung ano bang mga ginagawa natin sa buhay, di ba? Magtatrabaho, magsa-school, o magna-number, or anything na ginagawa natin, mas maganda talagang may connection tayo. Tapos, may goal tayo sa buhay. O nagtitinda ka ba, o nagninegosyo, mas maganda na may kunting ipon din. So, medyo isetting ba, iplano natin yung buhay, maghingi tayo kay God Yahweh, ano ba talaga dapat kong gagawin. Yun ang mga idadasal natin, na ako ang pangalan ko, ganito ako pangalan ko. Bali, example lang, itong ginagawa ko, itong sitwasyon ko ngayon, itong gusto ko, bigyan mo na ako ng gabay or guidance, ano mga gagawin ko ngayong mga panahon na ito. Yun lang din yung nagkasakit ang ingron ko, naghingi talaga ako ng kapatawaran. Siyempre nagtatanong ako bakit ito nangyari sa akin, hingi ako ng ganun. So siyempre kailangan natin ng kapatawaran sa kasalanan, wala namang taong walang kasalanan. So siyempre pagkatapos check natin, tayo natin yung ilaw, iba talaga may ilaw. Yan lang din na importante na malaman natin yung goal, diba? May mga bagay na makuha mo na madalian, may iba na matagalan. Siyempre ano ba talagang gusto, plano mo. Pero pag-asawa ng tao, siyempre challenging yan. Believer, quality check, behavior check, financial check, lahat naka-ready. Then kung about naman sa school, magre-ready, finances, self-discipline pa rin, self-control, umiwas sa mga bad friends, mga bad influence. At saka yun lang, kung gusto natin gumanda ang buhay natin, hindi naman kailangan na maganda ang buhay, doon mayaman ka para maganda yung buhay. At least ano lang gusto mo, o maglulutory ka ba, or magda-driving ka ba, basta mag-iipon talaga. May plano kang magnegosyo, kung ano mo ititinda, paano mo i-spend. Kailangan talagang pag-aaralin. Kung hindi natin alam ang isang bagay, itindihin at aralin natin. Siyempre hindi naman natin ito naintindihan ngayon kung ano ba talagang dahilan nag-school ka at nag-work ka, para may pamilya ka ba, o magre-ready ka ba sa magsakit ka ba. Hindi man talaga maiwasan ang magsakit. Saka kung mag-ready ka na ba sa relationship or sa finances mo, or may dumadaan na helicopter, o magluluto ka ba, or magninegosyo ka ba. Kailangan natin siyang isulat, iplano, pero kailangan natin ng dasal or gabay or guidance. Magkano bang magagasto mo, magpaplano ka. Siyempre parang yun ang panahon na sa gabi na makapahinga at makaplano. Ini-imagine na natin yung gagawin natin para bukas, ano ba mga gagawin natin. Mas maganda yun kaysa
nalibang ka nga, nalibang yung natuwa ka nga, nasaya ka nga, na-entertain ka, nasayahan ka nga sa cellphone, sa lahat ng nakikita mo, pero hindi naman nakakatulong sa buhay mo, hindi naman siya makaka-contribute or gaganda ang buhay mo. Kung spiritual ang iisipin natin, natuwa ka lang for temporary, for a while. Para lang tayong aso nakatali ba na parang naka-cage na natuwa ka na nasa cage. Siyempre, parang ganun lang, hanggang doon lang. So, siyempre, parang naisip ko na ganun lang talaga ang tingin natin sa sarili. Natuwa tayo, pero yung oras natin ay na-trade, nabenta yung oras natin. Siyempre, limited ang time, hindi naman tayo maraming pera, hindi maraming oras. Kailangan ang kalusugan, lagi iingatan, mag-iingat sa mga kinakain, iniinom, umiiwas sa soft drinks, sa mga junk foods, chichirya. Yun lang din na na yung True God of Israel, ito yung pangalan niya. Yan, Yudhiwawhe. Yan lang din po guys na Tante, anak, alam muna tayo ng Bible para ipakita natin. Yan talaga ang kailangan natin sa buhay. Ito yung Bible namin, Hallelujah Scripture. Yan, yung totoo pangalan ng Diyos, si God Yahweh. Parang translate lang siyang Diyos, pero Tetragrammaton yan. Yan. Totoong pangalan talaga yan. Yung ang iba, naging translation lang. Yung Lord at God na nakita natin sa Bible. Translation lang po yan. Yan. Yan talagang totoo. Sa Hebrew. Hebrew talaga ang pangalan kaysa Bible character. Ma-Old o New Testament. Parang, Jewish to the nation. Yun lang din na masasabi ko po sa inyo na importante talaga na be realistic tayo kasi yung social media na yan, pwede ka naman manonood mga 10 minutes lang. Huwag mo damihan yung oras na sobrang babad. Yun lang ang problema na killer sa success natin, creativity. Sobra na tayong babad sa cellphone, nag-i-expect tayo ng gagandang buhay para lang wala. Imagine mo, ganito lang nakatulala lang sa hangin. Siyempre, mas maganda talaga iisipin mo yung buhay, magdadasal tayo, magigita ng gabay, nag-iipon, iniingatan yung kalusugan, nagre-ready sa trabaho, school mo, hanggang doon lang talaga yan sa swelduhan. Siyempre, kailangan mag-budget, umiwas sa mga bisyo, sa mga alak. Yun talagang dapat gagawin sa tao. Pero kaso kasi, alam mo na, kasi marami sila, so parang tama sa kanila, pero hindi talaga yun tama. Hindi talaga yun ang ideal. Kung sasabay tayo sa ibang tao kasi marami sila, dadami na tayo, wala nang pagbabago, walang kaibahan, pare-pareha lang. So yun ang importante na tayo, tawag ito, being spiritual. Mas importante talaga yun na nagdadasal tayo habang tayo nagko-compute o nag-aaral sa aralin mo, sa work mo, or sa trabaho, or sa school mo, mga project. Kailangan talagang may mga dasal. Siyempre, matalas ng isip, at kaya yung mga gemstone talaga pa-open talaga ng mga chakra or power, life energy. Kung sa sa nen or chakra or aura, yun lang talaga daw ng mga bato, gemstone. Pero siyempre kailangan talaga yun pag magko-connect siya, magtutulong sa ating life energy. Yan. Then samahan mo ng pagdadasal, kabutihan, sabay sa gabay sa Bible, di ba? Mas parang mabibless tayo lalo. Na sa Bible, sa Old Testament, sa Torah, sa Deuteronomy chapter 30, bless ka kung susundin mo yung Bible, at course kung hindi. So yun lang talaga na kailangan natin intindihin ang buhay. Kailangan natin unawain ano ba talaga ang gusto ng Ama. Diba? So itong mundo talagang ito, we are just travelers. Meron talagang nakatira dito. Meron talagang hari, naghari-harian dito. Siyempre alam mo na sa New Testament, sino ba ang nagpabaw? Di ba si Satan, kang Yeshua. Kung sa English ba, sa Christian Jesus. Pero totoo pangalan niya Yeshua talaga.
Kahit search mo sa Google na yan. Yung iba, Yeshua. Pero, yun lang din. Sino bang nagmamay-ari at hari dito sa mundo? Iba yung hari sa kang God Yahweh. Iba din yung hari dito sa mundo. So, pero para lang tayong bisita dito. Para lang tayong traveler lang or bisita. Oo, di ba? So, hindi talaga to mundo natin. Bali, ito lang yung trial natin, yung training ground, di ba? Pagsasanay na masunod natin yung Ama. So, siyempre, ano lang tayo, di ba? Wala tayong pamayabang dito kasi yung lahat ng meron sa atin, galing yan kang God Yahweh. Siyempre, ginamit niya yung mga taong mabait sa atin, binibigyan tayo, may sweldo sa'yo, may pag-aaral. May ibang tao, wala talaga, mahirap kahit makakain araw-araw. Walang matirahan, nagkakasakit. So, pasalamat tayo na wala tayong sakit, nakakain tayo, nakapag-aral, may bahay na tirahan. Kahit di naman natin feel na self-pity, kawawa. Importante lang na may mabibili ka. Yung pinaka-extra, yung may mabibili ka, may parents na magbibigay sa'yo ng pera sa'yo, mabibili yung lahat ng gusto mo. Extra blessing na yun. Magpapasalamat tayo. Pero yung mga blessing na binigay ng magulang natin sa atin, huwag natin gagawin sa bisyo. Pag-alak-alak, pag-chicks-chicks doon, hindi nag-iipon kasi alam mo ang buhay ng magulang hindi yan forever. Ang pera may hangganan, yung magulang may hangganan, lahat ng bagay may hangganan. Oo, dito sa mundo. Pero kung sabayan natin ng spiritual, makakasurvive tayo dito sa challenges sa buhay. Okay, o kahit maano bang edad natin, matanda, bata o youth, 20, 30, 40 o 50, kahit anong edad natin ngayon, magagamit to yung mga sinasabi ko na may mga gemstone tayo. At lalo ng lalo na kung mahilig tayo sa Bible, mas maganda i-connect yung buhay natin dito sa Bible, itong libro na to, book of all books. So like, subscribe, comment, share. Have a peace, love you all. So dito lang muna yung part 1 natin, papakita yun tong Bible namin, Hallelujah, at saka Hebraic Quotes. Maraming libro din sa mga pero yun lang po kung masasabi sa inyo na talagang kailangan natin seryosohin kasi yung mga nasa sign sa Bible ay lumalabas na, lumilitaw na yung mga sign. So kailangan natin na baka end times na to, baka magseryoso na tayo, baka mahuli ang lahat. So maraming salamat po sa papanood at mag-enjoy kayo at sana hindi man tayo bunggahan ang video natin, importante ay naintindihan natin anong gagawin sa buhay. So thank you po.